Sa kaibuturan ng Rostov Oblast matatagpuan ang Salsk, ang tahanan ng isa sa pinakamahalagang himpilan ng tren sa Russia. Si Vladimir Putin ay umaasa sa himpilang iyon at sa mga linya ng tren na konektado rito upang mapanatiling may supply ng armas at balala ang kanyang mga tropa sa Ukraine. Ngayon wala na ang himpilang iyon. Isang malakas na pag-atake ng Ukraine ang nagpaapoy sa isang mahalagang himpilan ng tren ng militar ng Russia. Wala nang mga tren na pupunta sa mga tropa ngayon, Ginoong Putin. Ayon kay Militani, noong madaling araw ng Hulyo, 29 nilusob ng Ukraine ang ilang rehiyon ng Russia gamit ang mga drone. Kasama sa mga ito ang Rostov, na matagal nang kinikilala bilang isa sa pinakamahalagang oblast sa Russia dahil sa lapit nito sa Ukraine. Ang mga drone ay inilunsad na may particular na target sa isip. Isang himpilan ng tren sa lungsod ng Salsk. Tinamaan ng mga drone ang kanilang mga target at winasak ang isang himpilan ng tren ng militar ng Russia. Hindi na kayang itanggi ng Russia ang tagumpay ng Ukraine sa pag-atake. Lumabas na ang mga video. Kadalasan mula sa mga residente ng Rostov. Ipinapakita nito ang napakalaking apoy na dating isa sa pinakamahalagang sangandaan ng riles ng Russia. Nagbahagi ang ex-Helenova Plus X account ng 3 video. Kasama ang isang larawan ng napakalaking usok na umaakyat mula sa sangandaan. Sa unang 3 segundong video makikita ang apoy mula sa mga drone, habang may natatakot na Rusong boses sa background na nag-react matapos tumama ang mga ito. Ang ikalawang video ay medyo mas mahaba at kinunan mula sa mas malayo. Nagbibigay ito ng mas kinakailangang saklaw tungkol sa laki ng sunog na nilikha ng mga drone ng Ukraine. Sa dilim ng gabi, umaakyat ang usok sa langit habang ang pula ng apoy ay makikita sa malayo. Sa isang ikatlong video na may 19 na segundong tagal nakuhanan ang eksaktong sandali ng pagtama ng mga drone ng Ukraine. Ang palatandaan na ugong ng isang drone ay maririnig sa likuran ng ilang segundo bago ang boom. Isang matinding pagsabog ang nagpalipad ng apoy sa ere nang tumama ang drone sa target nito. Kasabay ng mga video, nagbahagi si Militani ng larawan ng isang sasakyan na nasusunog habang nakapatong sa flatbed ng tren. Mukhang direktang tinamaan ng atake ang sasakyan at hindi lang nadamay. Ipinapahiwatig nito na gusto ng Ukraine na tamaan ang mga tren ng Russia katulad ng kagustuhan nitong sirain ang junction. Isang bagay ang sigurado, matagumpay ang drone strike na ito at alam iyon ng Russia. Gayunpaman, hindi pa rin napigilan nito ang lumang pagtanggi ng Russia. Hindi maaring sabihin ng Russia na hindi naapektuhan ang Rostov Railway Junction. Dahil sa dami ng kumakalat na mga video, hindi na kapani-paniwala ang mga ganoong pahayag. Ang kaya lang nilang gawin ay magbigay ng karaniwang palusot kapag matagumpay ang pag-atake ng drone ng Ukraine, na hindi raw tinamaan ng mga drone ang target. Ang drone debris ang naging dahilan ng naglalagablab na apoy sa Salsk Station. Ayon sa Russian Railway sa kanilang pahayag, napilitan silang ihinto ang lahat ng trapiko sa nasabing junction dahil sa pag-atake. Ayon sa ulat ng Militani, napatigil ang operasyon ng overhead contact system sa istasyon ng Salsk, rehiyon ng Rostov, 2:00 ng madaling araw ngayon dahil sa pagbagsak ng debris ng drone. Ayon sa Russian Railways, base sa paunang ulat, walang nasawi. Nagkaroon din ng sunog sa isang nakahintong freight train. Muling huminto ang tren, ilang ulit na nating narinig ang kwentong yan. Kapag umaatake ng matagumpay ang Ukraine sa teritoryo ng Russia, palaging sinasabi ng mga autoridad ng Russia na debris lang ng drone ang nagdulot ng pinsala. Malinaw ang dahilan. Desperado si Putin na kumbinsihin ang kanyang mga tao na gumagana ang depensa sa himpapawid ng Russia kahit halatang pumalpak ito. Sinabihan niya ang mga ordinaryong Russian na balewalain ang ebidensya, kabilang ang mga video at litratong lumabas. Lahat daw iyon ay mga debris lang, mga debris na bumagsak ng sobrang lakas kaya nagdulot ng malalaking pagsabog. Nagbigay ang Euromaidan Press ng karagdagang detalye tungkol sa mga nangyari matapos ang pag-atake sa kanilang follow-up na ulat. Ang Salsk ay 155 milya mula sa frontline ng digmaan sa Ukraine, kaya ang long-range drone ng Ukraine ang perpektong sandata para sa gawaing ito. Bagamat hindi masyadong malalim sa teritoryo ng Russia, ang Salsk ay sapat na kalayo kaya hindi sana kayang umasa ng Ukraine sa mga Western-made na long-range missile system tulad ng Storm Shadow at ATACMS para tamaan ito. Mas mainam talaga ang paggamit ng mga drone. At pinatunayan ito ng napakalaking apoy na dating isang mahalagang sangandaan ng riles.
Alam din natin ang lawak ng pinsalang dulot nito. Ayon na rin sa mga autoridad ng Russia, ayon sa mga post ng Astra Telegram Channel, ayon sa pinuno ng distrito ng Salsk sa Rostov, 2 tangke at 1 lokomotibo ang tinamaan ng drone attack sa isang kargamentong tren sa istasyon ng Riles ng Salsk. Nabanggit din niya ang kumakalat na maling impormasyon sa mga lokal na chat tungkol sa paglikas ng lungsod. Nakakaintriga ang peking evacuation point na ito. Pinapakita nito ang pagpapanik ng mga sibilyang Ruso sa Salsk. Nais na nilang maniwala sa kahit sinong magsasabing oras na para lisanin ang Dodge. Hindi kakalat ang mga chismis sa paglikas kung hindi sapat kalaki ang pag-atake ng Ukraine para magsilbing dahilan nito. Hindi ito kaso ng bumagsak na mga piraso ng drone na nagdulot ng malaking sunog. Tumama ng direkta ang mga drone ng Ukraine at alam iyon ng lahat sa Salsk. Nagbigay ang Euromaidan Press ng mas maraming detalye tungkol sa pinsalang idinulot. Ayon sa Russian Railways, hindi lang tinamaan ng mga drone ng Ukraine ang mga overhead lines sa railway junction, kundi sumabog din ang mga ito na nakabasag sa mga bintana ng 2 sasakyan. Nang nakabit ang isang bomba sa tren, bilang 59 Novokuznetsk-Kislovodsk, inilikas ang mga pasahero sa gitna ng mga basag na salamin, ngunit kalaunan ay pinabalik sila sa tren, ayon sa Russian Railways. Nagbigay rin ng karagdagang detalye tungkol sa pinsalang dulot ng insidente ang Astra Telegram Channel kasunod ng kanilang ulat. Iniulat ng gobernador ang malawakang pag-atake ng drone sa rehiyon na pumatay sa isang tao sa loob ng nakaparadang sasakyan. Ayon sa Kiev Independent, hindi pa nakukumpirma ng independyente ang mga ulat tungkol sa nasawi. Nagpatuloy ang ulat ng Astra na nagsasabing ang pangunahing pinsala ay tumama sa isang tren ng kargamento. Iniulat ito ng Russian Railways. Ayon sa ulat ng pinuno ng Salsk, 2 tangke at 1 lokomotibo ang nasira. Huminto na ang operasyon ng istasyon ng Salsk. Ayon sa Euromaidan Press, nagpadala ang Russia ng 12 sasakyang pang-emergency at 45 katao para sugpuin ang mga sunog na sanhi ng mga drone ng Ukraine. 9 na long-distance tren ng Russian Railways ipinagpaliban dahil sa pagsasara ng Salsk Station bunsod ng pag-atake ng drone. Limitado. Ayon sa Euromaidan Press, nagpatuloy na ang mga operasyon, ngunit patuloy pa ring sinusuri ng buo ang pinsala. Tandaan na lahat ng impormasyong ito ay mula sa mga autoridad ng Russia. Walang komentong ibinigay ang Ukraine tungkol sa pag-atake at pangyayari matapos nito. Dahil dito, isang panig lamang ang ulat ng pinsala dahil sa madalas na pagbaliwala ng Russia sa matagumpay na drone strikes ng Ukraine. Hindi na nakakagulat kung isang araw ay malalaman natin na mas malaki ang pinsalang natamo ng Salsk Station kaysa sa iniulat ng mga autoridad ng Russia. Inulat din ng The War Zone, ang malaking drone strike ng Ukraine. Bukod sa pagkumpirma ng lahat ng detalye na naibahagi na namin, iminungkahi ng The War Zone na ang tunay na target ng Ukraine ay isang tren na nagdadala ng gasolina, pampadulas, at kagamitang militar papunta sa mga frontline. Itinuro ng outlet na ang Salsk Junction ay konektado sa iba't ibang rehiyon ng Ukraine, kabilang ang Crimea, Luhansk, at Donetsk na okupado ng Russia. Ayon sa ulat, nais pigilin ng Ukraine ang pagdala ng mga supply na gagamitin ni Putin para palakasin ang kanyang tropa sa Donbas. Ang rehiyong iyon ay naging pangunahing focus ni Putin mula nang magsimula ang kanyang pananakop at kasalukuyang nasa ilalim ng isang tag-init na opensiba. Umaasa ang Russia na makakakuha pa sila ng karagdagang teritoryo ng Ukraine sa pamamagitan nito. Hindi na makakarating ang mga tren sa Donbas ngayon. Kung mas malala ang pinsala ng Ukraine sa istasyon ng Salsk kaysa sa iniulat ng Russia, maaaring masabi rin nating ito para sa marami pang tren. Kung ang pag-atake sa Salsk lang ang nagawa ng Ukraine noong Hulyo 29 sapat na sanang masama iyon. Ang mga drone operator ng Ukraine ay nagpadala ng mensahe kay Putin na kaya nilang tamaan ang isa sa pinakamahalagang ugnayan sa supply chain ng militar ng Russia. Pero mas lumalala pa ito para kay Putin. Hulyo 29 nagpadala ang Ukraine ng mga drone sa iba't ibang rehiyon bukod sa Rostov, na lalong nakasama sa leader ng Russia. Pinakabagong istasyon na sinira ng Ukraine sa sunod-sunod na pag-atake sa infrastruktura ng riles ng tren ng Russia ay ang istasyon ng Salsk. Noong Hulyo 29 maliban sa istasyon ng riles ng Salsk, tinamaan din ng mga drone ng Ukraine ang isang traction substation sa maliit na baryo ng Orlovsky.
Nasunog ang substation bilang suportang kilos sa pangunahing pag-atake sa Zalsk Junction. Ang mga traction substation ay nagbibigay ng kuryente sa malawak na infrastruktura ng riles ng tren ng Russia, ayon sa Kiev Independent. Ibig sabihin, higit pa sa direktang pagtama sa istasyon ng Salsk ang ginawa ng Ukraine para makalikha ng malaking pagkaantala sa mga tren ng Russia. Ayon sa Russian Defense Ministry, nakapagpabagsak sila ng 74 Ukrainian drone sa iba't ibang bahagi ng Ukraine. Walang komento ang Ukraine sa ibang pag-atake na ito. Hindi rin matiyak kung totoo ang Russia sa pagbagsak ng mga drone. Kung may ilan sa mga iyon ang tumama sa target, halos hindi na mahalaga. Ang istasyon ng Salsk ang pangunahing target at tinamaan ito ng matindi ng Ukraine. Ang sangandaan ng riles sa Salsk ay naglalagablab at hindi lang ito ang nag-iisa. Ang nasaksihan natin sa Salsk ay ang pinakabago sa sunod-sunod na pag-atake sa infrastruktura ng riles ng Russia. Tandaan ng The War Zone. Noong Mayo, matagumpay na isinagawa ng Direktorat ng Intelihensya ng Depensa ng Ukraine or Direktorat ng Intelihensya ng Depensa ng Ukraine ang isang drone strike laban sa isang tren ng gasolina ng Russia, malalim sa loob ng bahagi ng rehiyon ng Zaporizhia ng Ukraine na okupado ng Russia. Ayon sa PUC, ang pag-ataking iyon ang unang pag-atake ng Ukraine sa riles ng Russia sa sariling teritoryo nito sa loob ng 5 buwan. Sinabi rin ng Direktorat ng Intelihensya ng Depensa ng Ukraine noon na winasak nito ang 3 tangke ng gasolina. Lumipas ang panahon hanggang Hunyo 26 at isa na namang pag-atake laban sa infrastruktura ng riles ng Russia sa loob ng Ukraine ang isinagawa. Hindi na umasa ang Ukraine sa kanilang mga drone para magdulot ng pinsala. Sa halip, nakipagtulungan ito sa isang pro-Ukrainian na grupong partisano para sirain ang mga operasyon ng Russia sa Zaporizhia. Ayon sa ulat ng The War Zone, ipinahayag ng Direktorat ng Intelihensiya ng Depensa ng Ukraine na nakipagtulungan sila sa grupong ito noong Hunyo 26 para magsabog ng riles ng tren at ito ay nasira. Ayon sa Direktorat ng Intelihensiya ng Depensa ng Ukraine, naparalisa ng mahigit 1 linggo ang paggalaw sa bahaging ito na aktibong ginagamit ng mga Rusong mananakop para sa lohistika. Makalipas ang 1 linggo, muling sumabog ang isang tren ng Russia dahil sa pag-atake ng mga saboteur. Batay sa Direktorat ng Intelihensya ng Depensa ng Ukraine report, nasira ang kalaban na lokomotiba noon. Ayon sa Direktorat ng Intelihensya ng Depensa ng Ukraine, naharang muli ang isang pangunahing sangay ng lohistika ng hukbong mananakop sa rehiyon ng Zaporizhia. Ang pag-atake noong Hulyo 29 ay hindi pa nga ang una na isinagawa ng Ukraine sa Rostov ngayong buwan. Noong Hulyo 21, iniulat ng Pravda na tinamaan ng mga drone ng Ukraine ang isang istasyon ng tren sa Kamenolomny, na isang maliit na baryo sa Rostov Oblast. Ayon sa mga residente, sunod-sunod ang pagsabog sa istasyon ayon sa ulat. Bukod sa pagtugon ng mga air defense system ng Russia, hindi malinaw kung natamaan ng mga iyon ang mga drone, ngunit tinamaan pa rin ang istasyon. Ayon sa video na ibinahagi ng Astra Telegram channel, makikita ang nasusunog na bubong ng isa sa mga gusali ng istasyon. Ang mga ataking ito ay nagpapakita na sinusulong ng Ukraine ang pagwasak ng infrastruktura ng riles ng Russia at tinatamaan nga nila ito. Mula noong Mayo, ililang beses nang nakapuntos ang Ukraine ng direktang tama laban sa riles ng Russia gamit ang mga drone or sa tulong ng mga saboteur. Dapat matakot si Putin. Ang pag-atake sa Zalsk Station noong Hulyo 29 ay pinakabagong insidente na maaaring magdulot ng malaking epekto sa digmaan sa Ukraine. 2 pangunahing dahilan kung bakit mahalaga ang pag-ataking ito: lokasyon at tinamaan ito. Simulan natin sa kung saan ito naganap. Malamang narinig mo na ang pangalan na Rostov ilang beses nitong mga nakaraang taon. Kung sinusubaybayan mo ang digmaan, may magandang dahilan para dyan. Binanggit ng Kiev Independent na ang Rostov Oblast ay matatagpuan malapit sa Dagat Azov. At, gaya ng nabanggit kanina, ang buong rehiyon ay nagsisilbing mahalagang sentro ng lohistika para sa Russia. Dumadaan ang mga tropa at kagamitan sa Rostov papuntang Ukraine. Kaya mahalaga para kay Putin na protektahan ang oblast habang sinusubukan niyang panatilihin ang presyon sa mga puwersang panlupa ng Ukraine. Gayunpaman, maaaring natatandaan mo rin ang Rostov, particular ang Rostov-on-Don, bilang lugar. Si Yevgeny Prigozhin, dating pinuno ng Wagner Mercenary Group, ang naglunsad ng panandaliang pag-aaklas laban kay Vladimir Putin noong Hunyo 2023. Noong Hunyo 24, iniulat ng The Guardian na sinabi ni Prigozhin na nakuha ng mga mersenaryo
ang punong himpilan ng militar ng Russia sa Rostov-on-Don. Ang pagkuha ay bahagi ng pag-aaklas na pinasimulan ni Prigozhin dahil sa kanyang mga pahayag na maraming Wagner mercenaries ang napatay ng rocket attack ng mga tropang Ruso. Sinadya man o hindi, sapat na ang pag-ataking ito para maghimagsik ang Wagner laban kay Putin at pansamantalang maagaw ang kontrol sa Rostov mula sa leader ng Russia. Hindi sinadyang piliin ni Prigozhin ang Rostov. Ayon sa The Guardian, ang rehiyong ito ay hindi lamang tahanan ng mga pangunahing riles ng tren na bahagi ng supply chain ng militar ng Russia. Dito rin matatagpuan ang 58 Combined Arms Army ng Russia na bahagi ng Russian Southern Military District. Iyan ang hukbong nagtatanggol laban sa counter-offensive ng Ukraine noong 2023 sa panahon ng pag-aaklas ni Wagner. Ngayon, ito ay mahalaga sa pagsisikap ni Putin na angkinin ang mas malaking bahagi ng Donbas. Ang Rostov ay tahanan din ng command center na nag-organisa ng buong pinagsamang grupo ng puwersa ng Russia na nagsisilbi sa Ukraine. Kaya't naging mahalagang bahagi ito ng kadena ng utos militar at supply chain ni Putin. Ang Rostov ay may mahalagang papel noong inilunsad ni Putin ang kanyang unang kampanya ng pananakop sa Ukraine noong 2014. Ayon sa Deccan Herald noong Hunyo 2023, ang rehiyon ay may malaking simbolikong kahalagahan para kay Putin. Noong 2014, ginamit ng presidente ng Russia ang Rostov para simulan ang digmaang separatista sa Donbas na halos natapos ng Ukraine. Ayon kay Andrei Soldatov, Senior Fellow mula sa Center for European Policy Analysis, mahalaga ang Rostov sa mga plano ni Putin para sa Ukraine. Ang Rostov ay sentro ng logistika para sa operasyong militar ng Russia sa Ukraine, kaya mahigpit itong binabantayan. Ayon kay Soldatov, ang pinakamataas na pamunuan ay nasa Rostov. Ito ang dahilan kung bakit noong 2023, mahalagang target ang Rostov para sa Ukraine. Ang pag-atake noong Hulyo 29 ay nagpapatunay na kaya ng Ukraine na tamaan ang mahalagang rehiyon ng Russia gamit ang kanilang mga drone. Di tama na sinasabing ginagamit ng Ukraine ang kanilang drone strike sa Rostov para sa mas komplikadong operasyon sa rehiyon. Kailangang lampasan ng mga sundalo ng bansa ang matinding depensa ng Russia sa Donbas para magawa iyon. Ngunit bawat pag-atake sa Rostov, anuman ang matamaan, ay tagumpay para sa Ukraine. Nangangahulugan ito na nasira ng Ukraine ang isang mahalagang bahagi ng makinarya ng digmaan ni Putin. Ito ang pangalawang dahilan kung bakit mahalaga ang pag-ataking ito, ang tinamaan nito. Sa unang tingin, ang pag-atake ng Ukraine sa tren na naging sanhi ng pagkaantala sa istasyon ng riles ay maaaring hindi gaanong malaki ang epekto. Ngunit may dahilan kung bakit nakapokus ang Ukraine sa pag-atake sa mga riles ng tren ng Russia kamakailan. Ang Russia ay isang bansa na mas umaasa sa mga riles ng tren kumpara sa ibang mga maunlad na bansang militar. Malinaw itong ipinahayag ng Moscow Times sa isang artikulo noong Hunyo 12, matapos ang ilang pag-atake ng Ukraine sa mga riles ng tren ng Russia. Ayon sa ulat, tanging ang mga riles ng tren ang paraan para mabilis at sabay-sabay na maihatid ang mga puwersang panlupa at kagamitan ng Russia sa buong bansa. Ito rin ang ginamit ng mga tropa ng Russia at Belarus para magtipon sa hangganan ng Ukraine noong Pebrero 2022 at nananatiling tanging paraan para masuportahan ang kanilang puwersang panlupa sa mahabang labanan. Tanging paraan lang ba? Ang sistema ng riles ng Russia ay hindi lang basta magandang bagay para kay Putin, lalo na't marami pang ibang opsyon tulad ng kalsada, pandagat, at panghimpapawid na transportasyon. Ito ang nag-iisang paraan para makapagpadala ang Russia ng tropa at kagamitan papasok ng Ukraine. Ang malinaw na punto rito ay bawat pag-atake sa riles ng Russia, gaano man kaliit ang pag-ataking iyon, ay nakakasagabal sa operasyon ng militar ng Russia. Mas maraming balakid, mas kaunting puwersa ang mailalaan ni Putin laban sa Ukraine, lalo na sa Donbas. Sa pagsusulat para sa International Center for Defense and Security, binigyang din ni Kaspar Sokand na ang Russia ay palaging naging imperyo ng riles sa kasaysayan. Ang malawak na riles ng Russia ay nananatiling kasing halaga kay Putin, tulad ng pagpapahalaga rito ng mga Tsar noon sa loob ng maraming siglo. Mula pa noong 2000 at 14 maramihang pondo ang inilalaan ng Russia para mapanatili ang kanilang riles. Ipinaliwanag ni Sokand na ang labis na pag-asa ng Russia sa riles ay nagdudulot ng problema, hindi lang sa pag-unlad ng digmaan ni Putin. Ang laki ng network na iyon ay isang malaking hamon para kay Putin. Hindi niya kayang protektahan ang bawat istasyon, substation, linya, tren, at pasilidad na nagbibigay ng kuryente sa napakalawak na network ng riles ng Russia. Kahit pa isipin ni Putin na
Ang Ukraine ay magpo-focus ng pag-atake sa mga bahagi ng rail network ng Russia na pinakamalapit sa Ukraine. Ipinapakita lang ng Hulyo 29 na kulang pa rin ang air defense ng Russia para makapagbigay ng sapat na proteksyon. Simula noong Mayo, nakita natin na kahit gaano kahalaga ang rail network ng Russia para sa kanila, ito ay may kahinaan. Mula Mayo, ipinakita ng Ukraine sa serye ng mga pag-atake na natutunan na nitong samantalahin ang kahinaan ng Russia. Masamang balita yan para kay Putin. Ang Hulyo 29 ay pinakabagong pag-atake sa mga riles ng Russia. Magiging panimula rin ito para sa mas marami pang mangyayari. Sapat na kaya ang mga pag-ataking ito para mapahinto ang makinarya ng digmaan ng Russia? Hindi natin masasabi ng sigurado, pero alam natin na ngayon ay isinusugal na ni Putin ang lahat sa mga tren na may armor na ipinapadala niya papasok at palabas ng Ukraine. Hindi nagbubunga ang sugal na iyon. Binomba ng Ukraine ang armored train ni Putin, bahagi ng muling pagtutok nila sa mga riles ng Russia. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga pinakabagong drone strike ng Ukraine laban sa Russia, panoorin ang iba pa naming video at mag-subscribe sa Military Show. At tulad ng dati, maraming salamat sa panonood.